Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Binastos pa nila ako. What is the law and what Pakinggan ng proceeds of the illegal drug trade ng Duterte. The law enforcement, the highest law enforcement official being head of PNP. Yeah. Now you're hiding this scoundrel, this fugitive. Tinatawag na mga timelines kasi ito po yung naging malaking issue dito sa first round ng impeachment ni VP Sara. Tingin niyo po ba dapat yun i-interpret as strictly by the time or dates or dapat maging flexible, especially we're talking about accountability. Kumbaga parang ang punto ko po kasi dapat 'di ba po magkaroon ng pagkakataon ang lahat ng tao na makapagreklamo sa tamang proseso kung meron silang gustong sabihin na nating sampahan ng complaint or impeachment. Pero kung magiging stricto, ang tingin ko malilimitahan yung mga nagko-complain sa kung hanggang kailan lang sila magrereklamo. Ano pong tingin? Katulad, Opo. Yun yung ano yun yung parang yun yung parang nakita ko din pag susumite nung impeachment complaint. Nakita ko po na especially do sa grupo ni Governor Chavit, parang naging press conference hindi naman din tumiming yung pag-submit nila tas hindi rin sila bumalik kinaumagahan. Parang after the day after hindi sila bumalik to file yung kanilang complaint. Tas parang hindi na daw sila magfa-file. Parang nag-ano siya, naguluhan ako. Yun yung parang gusto ko sabihin po. Dito naman po sa angulo naman ng naging strategic move ng ibang mga petitioner ng ibang complainant. Isa sa nakita ko, yung third complaint na ipinasa kay VP Sara po, parang anong nangyari, nagkaroon ng consolidation of support from petitioners from first complaint and second complaint at sinuportahan nila mas yung third complaint. Tingin niyo po ba this is a smart strategic move in terms of this process? diba? Si ERAP, Chief Justice. Mhm. Nga no, Prof, first time in history VP no ang mai-impeach. Grabe. Prof, this is out of topic na-curious ako bigla ako naisip. Kung if ever ma-impeach si VP Sara, sino pong papalit na VP? Si SP na promote Si ano, Royo. ang- Kasi ang si, ano, naalala ko pero Prof, si Sofisto. Checo, Yan. siya, Naalala ko po yan. Yun nga po yung na- ano eh. Yun nga ano, po na yung vice- parang mahiwaga ang kung mawala si VP Sara, kung mangyari man na mawala siya, ma-convict siya. Tapos maging Senate presidency, kung numbers game, Prof, maapektuhan ng maging vice majority. president. Opo, pero 'di ba kung aakyat siya for instance na maging vice president, mawawalan ng isa pang may majority excuse me, majority number ang Senado. 'Di ba masyado pong maliit yung hindi po ba Hindi naman hindi to, maganda. pero Pagka Senate President ka daw, you're governing 24 different republics sa 20 senators. Prof, sabi ko nga, it's a topic. Paano po yun? Umakyat na VP si Senate President as Tito Soto, ibig sabihin magkakaroon ng snap election to have another senator. So itutuloy na katulad nung ipapasong complaint kay VP Sara tapos ni-retract naman nila ulit sa hindi daw totoo yun. Parang boboto pa depende sa kung ano ang gusto nila. Ang gusto ko sana malaman, Prof, ang internal agreements or disagreements ng mga members ng Committee on Justice, does it reflect a deeper and parang deeper political division? Dito ba natin makikita yung mga pro-DDS versus pro-loyalista? hindi na dyan, Tama po, tama. And also, Prof, yung sa parte naman ng proseso ng impeachment, maraming mga kritiko, specifically etong mga supporter ng Duterte, sabi nila this is only a political maneuvering. Tingin niyo po ba sa proseso na to, majority is on the process of political maneuvering from the president itself? Kasi